Ay, wait. Ito pala, oh. Pwede pala. Wait lang. Short tayo dito. SL natin dito lang. Yan, dyan lang. Ba't hindi ko nakita yun? Ay, joke. Hindi pala pwede. Hindi pala pwede, guys. Hindi pala pwede. Hindi pwede. Kasi hindi pala pwede. Hindi pala pwede. Kasi nakuha na pala yung London Low pag ganun. Tapos wait lang. Daily time frame. Perish. Parang gusto ko talaga. Sige, try natin to, guys. Try natin to. Okay, try natin to. Okay. Nakasell limit ako. 547 level. Tingnan natin. Valid pa to eh. Valid pa tong entry na to. Hanggang 10:30 lang valid tong entry na to. Para sa akin based sa experience ko. Okay, waiting lang makuha yung entry natin. Hindi pa kasi nakuha ng ES yung London Low eh. At saka yung London Low kasi relative equal lows sa 1 minute time frame. Relative equal low siya. Yeah, tama. Relative equal low siya. Okay, malapit na makuha yung entry natin. Okay. I'm short 10 micro contracts. 547 level. Tapos 583 level. Okay. Pag natalo to, baka mag second trade ako. Kasi maliit lang to kung sakali eh. Yan maliit lang siya kung sakali. TP natin, wait lang. Saan pwede mag-TP dito? Dito? Pre-London Low. Try natin. Yan, dyan lang. Try natin. Okay, ito na yung trade natin for today. Good luck. Sana manalo. Though ibang model to guys ibang model to. Naka silver bullet ako na model. Tapos kung matalo to, pwede pa tayong mag second trade. Good luck bro. Thank you. Ito na kasi yung pinaka nagme-make sense sa akin ngayon. Kasi puro body close doon. Tapos fake rejection dito. Ito sana yung gusto kong area. Ito sana. Ito yung pinaka best na mag-short. Ito yung area na pinaka best na mag-short. Pero kasi ang ginagawa ko humahabol ako sa move pababa. Yun yung ginagawa ko. So humabol ako dito.
Na-break niya na to. Na-break niya na yung... Sabi na eh. Ay. Okay, that was a 750 USD loss. Wala. Ayaw talaga. But... Wait lang. 5 minutes time frame. Rejected yun. Okay. Sell tayo dito, guys. Yan. Sell tayo sa propulsion block na to. Valid na valid pa kasi yung equal low sa baba. Okay. Nakaka-tilt. Ganyan buti ka. Nakaka-tilt. Ganyan buti kaya mo, sir. Yung nga, sir eh. Shout out kay Sir Balatong. Wala. Sobrang nakaka-tilt talagang ganito. Tama yung price reading mo. Ayaw ka lang hintayin. Okay. We are short. 10 micro contracts. Bahala na. Ewan ko sa trade na to. Basta, ang gusto kong makita, bumagsak ng sobra yung market kasi may equal lows. Gusto kong makitang dire-diretso na to. Ayoko na makitang mag-retrace pa to or something. Okay. Bahala na, guys. Bahala na. Kung sakaling matalo to, malit lang naman yung loss kung sakali. Okay, ang gusto kong makita magdire-diretso siya dito. Gusto kong makita mag-expand siya. Hanggang sa equal lows dito. Yun yung gusto kong makita. Yan. Bahala na, guys. Manalo matalo. Ewan ko na. Ginawa ko na lahat. Analyze. Nag-trade. Pero iniiwan tayo sa huli. Bahala na. Oh, respected pa yung propulsion block, ah. Oh, pag na-SL pa yan, ewan ko na. Excuse. Respected pa yan. Buti di ganun love life ni coach, di iniiwan. Oy, grabe. Iba naman sa love life. Gusto ko makakita ng matabang kandila. Sana mataba yung kandilang to. Okay. Liquidity. Nakuha na yung liquidity. Huh? Okay. Possible. Tignan mo kung kailan ako nag-trade doon na mabagal yung price. Ah, my goodness. Ang hirap ng ganito. Excuse. Grabe, pre. Nanggigigil ako sa asar. Kung kailan nag-trade, kung nung nasa trade na ako, doon naman siya nagkukonso, ayaw niyang gumalaw.
Kung kailan ako naka-sell limit, dun siya bagsak ng bagsak. Ngayon nasa trade na ako. Grabe. Grabe mang tilt tong market. Wala akong masabi. Respected pa yun. Nasa loob tayo ng macro. Pag nag-fail pa to, ewan ko na. Oh, patapos na rin yung bagong 5 minutes. Wala na. Nag-open up na yung bagong 5 minutes candle. Delikado na to. Ay, grabe. Nakaka-tilt. Nakaka-tilt. Tilt, layuan mo ako. Matabang red candle. Bigyan mo ako ng matabang red candle, pre. Matabang red candle. Okay, macro seconds. I-MSS mo. Isang matabang red candle MSS. Macro seconds. Go. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Okay, MSS. Isa pang macro seconds mamaya. Etong ES, saan pwedeng pumunta to? Wait lang, nakakalimutan ko na bantayan tong ES. Another propulsion block. Hindi niya pwedeng gawin yun. Hindi niya pwedeng gawin yun. Hindi siya pwedeng tumaas dun. Hindi pwede, pre. Hindi pwede. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Shit, hindi pwede yung ginawa niya na yun. Ma-SL ako pag ginawa niya yun. Shucks, wag muna. I-violate mo yung min threshold nun. Hindi niya pwedeng gawin yun, guys. Mataas yung chance na ma-SL ako pag ginawa niya yun. Hindi niya dapat ginawa yun. Shucks. Hindi niya dapat ginawa yun.
Nag-pick ako ng 800 dun, no? Shucks, ang laki ng loss ko kung sakaling matrailing ako, guys. Oh my God. Shucks, hindi pwede to. Ang laki ng loss ko kung matrailing ako dito. Super laki. Legit. Dapat pala kinil ko na kanina yun nung nag 800 plus. Nakalimutan ko yung trailing. Nakalimutan ko yung trailing, guys. Nakatingin ako sa trade ko. Nakalimutan ko trailing drawdown pala to. Tignan nga natin kung kailan ako mag-hold ng trade. Baka doon naman ako may stop out. Ngayon lang ako mag-hold ng trade. Pero sayang talaga kanina. Problema ang problema lang, yung ES may breaker doon. Nauuna yung NQ, guys. Pag nag-MSS breaker pa yan, GG. Hindi. Ang concern ko yung breaker ng ES. Tas nauuna yung NQ. Yun yung concern ko. Come on. Ngayon lang ako mag-hold ng trade, Gar. Bigay mo na. Bigay mo na, Gar. Ngayon lang. Grabe, oh, guys. Equal lows, oh. Oh. Magnet yan. Yung equal lows na yan. Pero yun nga lang kasi, malapit na yung news. Paring Powell. Tsaka, baka matrailing kasi ako dito. Yun yung problema. Wait lang. 30 seconds time frame. Come on, bigay mo na sa akin, market. Ngayon lang ako mag-hold. Oh, yung trailing ko, oh, delikado. Break mo yung prior low, macro seconds. Okay lang, equal lows. Shucks, malapit na mag-end yung 5 minutes candle. Delikado na to, guys. Delikado na to.
Delikado na to. Five, 4, 3, 2, 1. Delikado na to. One more breaker remaining. Gusto ko maging order block to. Ay, yun na lang talaga yung problema. Sana nauna na lang yung ES. Pumunta ng breaker. Nauna kasing NQ eh. Sana mag-body close dito sa excuse. Sana mag-body close dito sa equal lows na to. Body close. Body close. Oh, equal lows. Seryoso. Tapos maging order block yung 5 minutes time frame. Yun yung gusto ko makita. Okay, macro seconds. Kunin mo yung equal lows na yan. 3, 2, 1. Pangit. Pag nag-body close yan sa equal lows, dire-diretso yan pababa. Yun yung gusto ko makita. Hindi niya pwedeng i-reject yan. Tapos, body close sa equal lows, tapos maging order block yung 5 minutes time frame. Yun. Good sign yun kung sakali. Ay, guys, hindi pwedeng buhay pa tong trade natin pagpapalapit yung news. Hindi pwede. Kasi pwedeng mag-spike yan ng sobra pataas. Kunin yung BPR. Tapos bumagsak ng sobra. Mas masakit yun. So, ang mangyayari niyan, SL-in lang tayo. Tapos pag na-SL na tayo, doon niya ibabagsak ng sobra. Kukunin yung equal lows. Okay. Hindi pwedeng mangyari yun. So, ang gagawin natin, ganito na lang. 5 minutes time frame. Dito lang. Kahit dyan lang. Yung TP natin. Okay na yan. Tapos, relative equal highs pa, oh. Ayoko ng ganyan. Bad sign yan sa akin. Pero, ang nangyayari kasi ngayon, nagko-conso na naman siya. So, anong sabi natin after conso, mag-expand yung price. Pero, problema kasi yan, pag mag-expand siya pataas, SL tayo dyan. Kung sakali. Pag naging order block to, yung 5 minutes time frame, mataas yung chance na i-ignore ng price yung breaker na to. Sana. Grabe, ang lakas yung mag-conso dito, oh. Gumagawa siya ng relative equal lows. Ito yung delikado, eh. Ang pwedeng mangyari dito, pag bago makuha tong relative equal lows na to,
Tataas muna siya, sa kanya babagsak. Ang masaklap lang, kung tataas siya ng sobra hanggang sa SL natin, tapos sa kanya babagsak. Yun yung masaklap. Oh, wala na. Bagong 5 minutes candle, nag-open na. Doji pa. Grabe. Sa lahat ng pwedeng candle, doji pa. Na-expect ko sana red candle to eh. Wala pa siyang top wick. Grabe. Grabe tayo torturing na ito. Wala akong masabi. Meron na bang 30 seconds? Ay, meron na. Pero hindi siya displacement kasi. Ang kailangan ko displacement. Ito yung problema dito. Ito yung problema. Nasa lunch macro pa man din tayo. It's equal lows. Hindi pa ako pwede mag-break even. Hindi pa pwede. May hinihintay ako sa 30 seconds. Wala pang top wick tong ES. Pero, actually maganda to eh kung sakali man. Wag mo na siya magkaroon ng top wick. Ganyan lang muna siya. Rejected na naman. Shucks, rejected yung 1 minute guys. Gusto ko matapos yung candle ng ES na walang top wick. Gusto ko makita yan guys. Kasi pag walang top wick yan, taas yung chance ang babagsak mo na yan. Magkakaroon siya ng spike pababa. Ito yung problema dito. Inuna niya yung lows na to. Tapos sa kanya kukunin tong relative equal highs na ito. Pwede mangyari yun. Bigyan mo ng malaking red candle pababa. Yun yung gusto ko makita. Red candle pababa na malaki. Okay, macro seconds. Okay, nice. Isa pang red candle na mataba pababa. Pag yun nangyari, dire-diretso sa TP natin. Shucks, malapit na yung 8:30 guys. 12:30 guys. Hindi pwede. Lapit na yung... Hindi pwedeng makarating ng 12:30 to. Hindi pwede. Dapat tapos na to. Dapat tapos na to before 12:30. Magkakaroon na naman tayo ng bagong cycle. Depende kung tutuloy-tuloy niya pababa yun or tataas muna niya bago bumagsak. Pwede yun. Bigyan mo ako ng matinding spike. Okay, malapit na matapos tong 5 minutes candle na to. Okay, gusto ko ganito lang to. Wala muna siyang top wick. Tapos mataba hanggang dito sa baba. Yun yung gusto ko makita. Another rejection. Delikado na to guys. Another rejection, no? Wait lang. 30 seconds time frame. Ayun, may top wick na. Yung 5 minutes na to. Gumawa siya ng top wick. May breaker doon. Kaya hanggang doon lang siya.
Malapit na yung 5 minutes. Dapat red to. Red dapat to. Hindi siya pwede mag-green. So, ibig sabihin 4, 3, 3. Wala na guys. SL na to. Nakikita ko na. Wala na. Malapit na yung 12:30. Hindi pa tapos yung trade natin. Pag ganito, mataas yung chance ang ma-SL tayo. Tapos ganun pa yung ginawa niya. Wala. Bawi na lang bukas. SL to. Bagong cycle na eh. Buti sana kung yung entry natin andun pa sa pinakataas. Buti sana. Pwede pa yun. Pwede pa yun. Hindi tayo maapektuhan ng next na cycle. Hindi tayo kasali sa hindi mahagip yung trade natin. Pero wala eh. Ang lapit ng entry natin sa next cycle. Kaya mataas yung chance na ma-SL tayo dito. Sana lang talaga kumapit siya ng breaker. Pero ang problema kasi pag pumunta yung ES sa breaker na to at saka FBG na to, patay tayo dyan. Susunod yung NQ. Oh, ano nangyari? Okay. Feeling ko pupunta lang sa FBG na to tapos sa taas na yan. Respected pa. Respected pa yung min threshold niya, oh. Okay, so possible lumipad to. Market structure shift to kung sakali. Wala na. 12:30 na. Gusto ko sana hindi niya respect yung min threshold. Pero ni-respect niya eh. Sorry, hindi pala min threshold. Ni-respect niya yung consequent encroachment nung wick na yun. Nung FBG na yun. Shucks, 1 minute na lang guys. 12:30 na. It's either TP or SL to. Ang lapit kasi ng entry natin sa next cycle eh. Yan na.
12:30 na. 5 seconds. Wala na. It's either SL or TP to. Grabe. Grabe yung torture ng market, no? Nung naka-sell limit ako kanina, ang bilis-bilis ng galaw ng market. Iniiwan ako. Ngayon naman naka-enter ako ng trade. Nagkokonso yung market. Grabe. Grabe yung torture to. Lala. ES, sana maging order block ka kasi break yung previous low doon sa NQ. Yan na, papunta na yung ES sa breaker. So, pag pinunta ng ES yung breaker, mataas yung chance ang susunod siya. Wait lang. Saglit. Try natin dito, guys. Diyan. Para hindi tayo mabiktima ng next na cycle. Breaker kasi to. 5 minutes breaker to. Okay. Pinaka-safe kasi na SL pag nasa breaker ka. Sa taas ng set of breakers. Okay. Tinaasan ko lang yung SL ko kasi malapit tayo sa next cycle. Dito yung entry natin, oh. Yan yung entry natin. Tapos andito tayo ngayon sa next cycle na yan. Pwedeng mahagip yung SL natin tapos bumagsak siya ng sobra. Pwede yun. Kaya minove ko SL ko. Parang konting breathing room lang ba? Konting wiggle room lang ba? Tsaka dahil rin tong ES kasi, yan o. Pupuntahan niya tong breaker na to. Yan, nauuna kasi yung ES. Kung nauuna lang sana yung NQ, hindi ko tataas yung SL ko na ganyang kataas. Ang tagal kunin ng ES yung breaker. What? Seryoso? Tagal niyang kunin. Spike mo na pataas ng konti tapos ibagsak mo. O nag-i-stay lang siya sa area na yan. Gumagawa siya ng equal highs sa 1 minute time frame. Yan o, ang daming liquidity o. Delikado to. Tapos malapit na yung 12:45. Wait lang. Ito yung SL ko kanina. Saan na yun? Yan. Ito yung SL ko kanina. Tingnan natin kung may SL ako. Yan. Yan yung SL kanina. Okay, tingnan natin. Kung may SL ako.
Ayun. O, diba? SL ako kung sakali. SL kung sakali. Okay, nakuha na yung breaker sa 5 minutes time frame ng ES. Order block sa ES. Bigay mo sa akin. Pero 3 minutes pa eh. Bigyan mo malaking red candle. Macro seconds. Tapos maging breaker to. 5 seconds. 4, 3. MSS breaker. Ayaw niya. Okay, may mga nakalong dito na traders. May nakalong dyan kasi MSS daw yan. MSS FVG. Okay, bigyan mo malaking red candle dito. Okay, macro seconds. Bigyan mo ako ng breaker. Okay, potential breaker to. Meron na tayong breaker dito. Potential breaker to. Set of breakers. Gusto ko i-purge na pababa. One minute bago matapos yung 5 minutes candle. Okay. Okay, malapit na yung 12:45. Okay, macro seconds. Purge mo to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good. Nice. Bigyan mo ako ng spike. Bigyan mo ako ng spike pababa. Okay, 5 minutes time frame. Bigyan mo ako ng spike pababa. Isa pa. Okay, mag-manage tayo ng risk natin, guys.
Okay, lagay ko na dyan yung SL ko. Hindi na pwedeng tumaas pa yan. Kailangan ko ng spike lang. Tinding spike pababa. Okay. Okay guys, tapos ang second trade natin. Oh my god. Break even. Break even ngayong araw. Nakita niyo guys, nakita niyo yung ginawa ko kanina. Yung SL ko kanina andito, yan oh. Yan. Yung SL ko andito kanina, minove ko siya. Okay, minove ko sa taas ng set of breakers na to. Nakita nyo yung nangyari? 'Di ba? Kung hindi ko minove yung SL ko, na SL lang ako bago pumunta sa target na gusto ko. Imagine nyo yung mafe-feel ko dun na kanina ko pa na-experience. Tama yung price reading pero niniiwan tayo or na-stop out tayo. Parang ganun. Imagine nyo, hindi ko minove yung SL ko. Okay, that was a win. Okay, so break even today. Trade breakdown tayo. 5 minutes time frame. Dito dapat yung entry ko kanina. Okay, nakuha yung 830 sensitive level. Tapos bearish pa rin tayo dahil sa equal lows dito sa 5 minutes time frame. Yan. Bearish pa rin tayo, guys. Okay? Gustong kunin ng price yan. Tapos nung kinuha yung 830 high, 1 minute MSS. Yan, 1 minute MSS dito. Naka-short ako dito kanina. May nakita akong propulsion block. Minove ko yung entry ko dito sa propulsion block na to. Yan. Tapos, sabi ko sa sarili ko, okay, malapit na yung 11:45 na candle. Pwede niyang kunin. Pwede niyang kunin tong entry ko na to. SL ko dito lang. Tapos, bumagsak siya ng sobra, hanggat kinuha niya na yung sell side liquidity. Okay? So ang meron dito, parang small to na market maker sell model. Okay? MMSM. Okay? Tapos, nakita ko may isa pang propulsion block dito. Propulsion block dito, tapos nag-body close yung 1 minute time frame dito, kaya sabi ko, sige, valid pa to. Sell pa ako ng isang beses. Okay, so nag-sell ako dito, sa propulsion block na to, SL ko dito lang. Ngayon, ang gusto ko kasing makita, biglaan yung spike na gawin niya. Kasi launch macro launch macro. May mga biglaang spike tuwing launch macro. Okay? Tapos, nung andito na yung price, sabi ko sa sarili ko, shit, malapit na yung 12:30. Next cycle na naman to. So, ibig sabihin, pag sinabi kong next cycle, parang merong liquidity grab na mangyayari. Okay? So, nangyari niyan, pumunta ka 5 minutes time frame, free name out ko tong set of breakers na to. Yan. Okay? So, pag breakers, if you're dealing with breakers, set of breakers, okay? Ang SL mo, pwede sa taas ng breaker na yan. Pwede dyan. Okay? Minsan, nag-overshoot yan. Pero, dapat alam nyo kung kailan siya pwedeng mag-overshoot, kailan pwedeng hanggang dyan lang yung price sa loob ng breaker na yan. Okay? So, tinaas ko yung SL ko para hindi ako mabiktima ng next cycle kasi malapit yung entry natin sa next cycle. Okay? So, I saved myself from a lot of frustrations kasi pag yun, nahagip yung SL ko tapos pumunta sa target ko, sobra akong maiinis doon. Okay? So, ito yung gusto kong makita. Mag-stop dito yung price kasi malapit na yung 12:45 liquidity grab. Okay? So, ang mangyayari niyan, kaya kinil ko yung trade ko kasi hindi nag-close tong 5 minutes candle na to sa swing na to. Kaya kinil ko na yung trade ko. Sabi ko, okay, tataas pa yan. Okay? Kasi model ko to eh. Malakas yung model ko kaya sabi ko sa sarili ko, tataas to. Okay? So, anyway, nice trade guys. Break even tayo today. Ay, hindi pala break even. 60 USD profit. Okay?